Okay, so itong mga nakarang araw usap-usapan itong balita na itong magkaribal na import na si Justin Brownlee at si Rondé Hollis Jefferson ay magsasama bilang teammates para sa Meralco Bolt sa ESL, yung East Asia Super League, kung saan ang Meralco Bolts ang natatanging team na magre-represent para sa PBA sa season na magsisimula sa October. So, yun nga, past few days, nire-report ito ng Spin. Ayon sa kanilang mga sources, may basbas na ni San Miguel Corporation Sports Director Al Francis Chua. Actually, siya daw ang float ng idea na ipairam si Justin Brownlee sa Meralco Bolts para sa ESL. At isa na yung way ito para kay Brownlee na makapag-prepare sa kanyang pagbabalik bilang import ng Barangay Nebra pagka umabot na sa mga import conferences ang PBA season. And then yun nga, lumutang din yung idea na si RHJ maglalaro din sa Meralco. At ito madali lang to para sa Meralco since sister team naman sila ng TNT. And nasa MVP group naman din silang dalawa. So, with that, tinanong natin si Meralco coach Luigi Trillo tungkol dito sa possibility na to. At bagamat sabi niya wala pa namang hindi pa naman konkreto tong napabalita na to, sinabi din niya na sino ba namang hindi aayaw sa ganitong posibleng team up ni JB at RHJ. So, basahin lang natin yung kanyang sagot sa atin tungkol nga dito. Ito sabi niya, nothing concrete yet. We start on-court practice on September 1, next week yata. We will have to discuss with Coach Nenad Businich, and our management, team manager Paulo Trillo, for that to transpire and materialize. So, yan yung sagot ni Coach Luigi Trillo tungkol dyan. At we want to do well in the ESL, and we are honored to be representing the PBA again for the third year. We know how competitive the ESL is, as you have to be a champion or a finalist to qualify. So to still be invited and EASL wanting us to partake in the tournament is a recognition of our ball club's solid reputation and growth, which we are proud of. Ito pa. Who wouldn't want Justin and Rondé? Those are probably two of the best imports the PBA has had in a very long while. Both very high level, and for them to play together with us, I think would be a welcome addition. Itong muli niya. At this point, it's just ideas. And I'm just reading about it as well. Actually, may padagdag pa siya na yan natin na lagay dito sa ating yun nga, sa ating kodigo dito. But yun nga, kung mangyari daw yun, laking pasalamat nila kay SMC Sports Director Al Francis Chua. So, yun nga ang recap sa sinabi ni Coach Luigi, ideas pa lang yan at kailangan pa nilang pag-usapan bago maging final itong posibleng team up ni Rondé at ni Justin Brownlee. And of course, pag nakikita niya sa social media, talagang excited yung mga fans and yung mga basketball pages na nagpo-post nitong itong balita na to. And one good thing about Meralco is talagang pag sumali sila sa ESL, pag sila yung pinadala, hindi lang sila sumasali just for the sake na sumali, or in case pag may home away game mamasyal. Talagang there's an intention to try and win every game. And kung makita nyo nga naman nung per season nila, bagamat 1-5 sila,
yung one win nila was against yung Ryukyu Golden Kings ng B-League. And may mga games din doon na talagang very close sila. Yung baka matalo sila sa mga ibang games doon, may chance silang manalo sana. I think two of those games were against yung New Taipei Kings tsaka si Jeremy Lin. And then last season, actually, Beralco was a win away na makapasok sa Final Four. Yung last game nila was against, again, New Taipei Kings. Actually, lamang pa sila nung fourth quarter. They were leading by double figures nung third quarter nung game na yon. Siguro konting dagger shot or isang stop. Pasok na sana sila sa Final Four. Kaso, yun nga, natirahan sila ng New Taipei Kings late in regulation ng 3-point shot. Na-send pa sa double overtime ni Jansen Rios. Very big three late in that first overtime. Pero naubos na yun yung Meralco sa game na yun at nabigo sila makapasok sa Final Four. But again, yun nga, Meralco has always been competitive sa ESL and malaking tulong to kung matutuloy si Rodney and Brownlee as imports. At ang maganda pa dito, pwede pa kumuha ng isang import ang Meralco because kung matuloy nga si Brownlee, listed siya as a naturalized player. Kasi ang rule yata sa ESL, ang rule ng ESL is pwede kang kumuha ng dalawang import and a naturalized player. I believe naturalized player or Asian player. So, last year, ang Meralco, dalawa import nila and then yung isa, si Ans Kwame, yung isang naturalized din natin sa Gilas. So, with that, Meralco can get another import at dahil itong dalawa around 6'5", below 6'5", maybe 6'6". Ang tingin natin dito, ang Meralco kukuha ng isang big man para meron silang rebounder, yung pwedeng dumipensa sa ilalim to complement to nga si JB and RHJ. So, Meralco is in Group B ng ESL. Ang mga kalaban nila, again, Ryukyu. And then, yung champion ng P-League ng Taiwan, ang Taoyuan Pilots. And then, ang Macau Black Bears. Ngayon, ang ESL, 3 grupo dahil nag-expand sila into 12 teams. Pinasok nila yung champion ng Mongolia, ang Broncos, na nakalaban din ng Meralco sa BCL Asia quarterfinals. Nabigo nga lang sila nun. Then, ang Japan, 3 ng teams dahil kasama na yung cup champion nila, yung Emperor's Cup champion na nilang wala lang tayong kopya, but yun nga, 3 teams na ang Japan. Ang Taiwan, I believe 3 na rin yata kasi yung New Taipei, ang nire-represent nila is yung isang liga nila, TPBL. Ang Taiwan kasi 2 ang professional league. So, si New Taipei, wala na sa P-League, na sa TPBL. Then, of course, finalist ng KBL. And then, Hong Kong Eastern, representing the Greater China. And yun nga, ang PBA nabawasan ng isa with Meralco as the representative. Actually, decide ang PBA na Meralco ang ipadala instead of yung champions last year. Could have been TNT or San Miguel. Pero in the end, napag-desisyon ng PBA na si Meralco na ang ipadala ulit sa ESL. Yun nga lang, Meralco, hindi siya nakapag-champion last year. So parang nag-bear away ang PBA na magpadala ng champion teams
Nung before, dalawang PBA teams ang pinapadala. Last season, Meralco dahil champion sila ng Philippine Cup. Nung 2024, then San Miguel, champion 2024 Commissioner's Cup. 2 years ago, TNT, dahil champion din sila. And then, yun pa nga, Meralco pang pinadala nun dahil nag-backout ang Ginebra despite winning the championship. Meralco, walang championship, sila ang sumalo dun sa slot ng Ginebra. So, yun lang ha, yun ang ating usapan tungkol dito sa balita na posibleng reinforce sila Justin Brownlee at Ronde Ollis Jefferson para sa Meralco sa ESL. So yun lang po muna ang ating usapan. Sa susunod po ulit. Maraming po salamat.